Magandang araw mga ka-Farmilya. Ngayon naman ang ipapakita ko naman sa inyo ay yung aking paraan, bagong paraan kung paano gumawa ng moss pole o yung poste na pinagpapagapangan natin para sa ating mga halaman gaya ng monstera, philodendron, pothos, at kung ano pang mga ganong halaman na gumagapang. So tara, simulan na natin. Kakailanganin natin itong plastic screen. Ito, nabili ko lang to sa hardware. Tapos, syempre, yung paso nating paglilipatan ng halaman. Gagamit na rin ako nitong PVC para lang makorte ko ng ayos yung ating gagawin. Pero hindi naman to talaga magagamit. Tapos, optional lang to yung stick o kawayan para matibay o para matigas yung pole na ating gagawin. Siyempre, kakailanganin din natin yung ating lupa. Ito, compost to. Ito yung aking ginawang compost. Tapos, yung ating game changer. Bulaklak ng acacia. Bulaklak ng acacia. Winalis lang to namin sa tabing daan. Okay, simulan na natin. Una, kukorte muna tayo ng net. Tapos ikakat natin. Sukat na natin yung bilog na gusto natin. Ating gugupitin na. Pagkatapos natin gupitin, bibilugin na natin. Dito pumapasok yung ito. Uy, laki pala ng labis doon sa aking ginupit. Nagsukat pa ako. Tapos, kung meron kayo ng locking strip, yung nabibili sa Shopee o Lazada, pwedeng gamitin yun. Pero dahil wala ako noon, tawad na lang yung gagamitin ko. Yan, nakagawa na tayo nung pinaka pole. Para sa akin masyado tong mahaba. So, siguro puputulan ko mamaya. Kapag nabilog na natin, i-prepare na natin, ilalagay natin dun sa paso. Lumang paso yung ginamit ko kasi wala pa akong available na bago. Mas magandang gamitin sa ganito yung mga palayok kasi mabigat. So kahit taasan mo yung halaman, hindi siya delikadong matumba, hindi siya prone sa tumba. So ayun, lalagyan na natin. Para sigurado, lalagyan ko na rin ng kawayan sa loob para mas matibay. Although mukhang pwede naman nawala, lalagyan ko na rin. At saka siguro puputulan ko hanggang dito lang. Ayan. So putulan ko na muna bago ko lagyan. Ang maganda sa ganito, kapag lumago na yung halaman mo,
hindi siya doon lang umaasa sa lupa, sa paso. Kasi dito mismo yung laman ng loob, kumakapit yung ugat at nakakakuha siya ng kailangan niya, ng nutrients. So yun. At saka kapag mataas na, paglampas na siya dito sa taas, pwede mo siyang dugsungan. Madudugsungan mo pa siya. Or kapag lumampas na doon sa gusto mo, pwede mong putulin kasama yung idinugsong mo para may i-repat mo for propagation naman. Na hindi masyadong may stress katulad nung sa traditional natin na pole. So yun. So, lagyan lang natin ng kawad para matibay. Tapos, ito yung ilalagay natin sa loob. Ito yung bulaklak ng acacia. Pero bago natin ilagay sa loob, babasain muna natin. Lalagay lang natin sa tubig. Yan. Kapag nabasa na natin, ready na to, ilagay na natin sa loob nitong kulay green. Sa loob nitong pole. Ang kagandahan nito, nagko-hold sila ng tubig. Matagal silang matuyo. Pwede nga ilagay nyo sa ganito yung coco coir o yung bunot ng niyog. Yung bunot ng niyog. Hindi yung coco pit, yung coco coir dapat. Kasi yung coco pit lulusot dito yon. Yung iba naman na ginagamit dito yung sphagnum moss. Na hindi naman masyadong available dito sa atin. Kung available man, medyo mahal. Parang 200 plus yata isang kilo nun. Pwede rin naman yun kung may budget kayo. Etong ginagawa ko, ito yung available lang sa paligid ko. Maraming gamit tong bulaklak ng acacia. Maganda tong panglagay sa mga halaman natin, mga ferns, sa orchids, yung mga ayaw ng masyadong lupa. Ito maganda itong pamalit doon. Ayun, dagdagan natin ng konti. So, yun. Natapos na natin.
Didiligan na lang natin siya at iintaying lumago at kumapit ng tuloy. I-update ko rin kayo. Natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Sana ay meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga tanong at suggestions, pwede kayong mag-iwan ng comment sa baba. At huwag natin kalimutang mag-iwan ng like and subscribe sa ating channel. Salamat!